Audio po, roll na po. Record na po. Naman na. Yung mic, naka-ano. Yes po. Jigs, at ako magsasabi ko live na. Okay na po tayo, recording na po. Okay, roll na po tayo, live na po tayo. 3, 2, 1. Hello mga kapamilya, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to another anime or new movie alert by Star Cinema. I'm sure kung kayo po ay nanonood kanina ng It's Showtime, nabalitaan nyo na yung big reveal, ang pagbabalik sinihan ng the one and only phenomenal unkabaggable star na si Vice Ganda, collaborating with the award-winning director June Robles Lana for the big film and the breadwinner is exclusively in cinemas this year under Star Cinema and the Idea First Company. And ngayong tanghali, ngayong hapon, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Ako po si MJ Felipe, ang inyong makakasama sa masarap na kwentuhan ngayong hapon. At hindi ko na po papatagalin pa. Tawagin na natin the one and the only Vice Ganda! Tuloy-tuloy ang kwentuhan natin with the unkabaggable star, Miss Vice Ganda. Vice Hands, hi! Grabe na! Oh, pak! Legs for days. Ay, oh! Pasama ko lang agad-agad. Vice, bati ka muna sa ating mga nanonood. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat, Philippines. Magandang hapon po. Ano ang pakiramdam that finally na-reveal mo na? Kasi I remember a few months ago. Nadulas ka. It's not my fault. Ikaw ang nag-reveal. Anong pakiramdam? Masaya kasi ito nga officially ni-reveal na tamang panahon na po yung pag-reveal kasi yung mga nauna, mga pangunguna. Yung mga pangunguna, napagalitan po ako noon kasi hindi pa klaro, wala pang official na anything, tapos madaldal po ako. So na-share ko agad. Tapos pinost ni MJ, nag-trending the same night. Ayun, natalakan ko ako. Pero that shows how excited ikaw sa proyektong to. I have always been excited since na yung thought na magko-collab kami ni Direct June. Sobrang na-excite na ako. So, hindi na matigil yung takbo ng isip ko. Lagi ko siya nasi-share. Okay. So, narinig ng universe, nagkatotoo. So, ito na nga, talagang totoong-totoo na siya. Sobrang excited ako talaga. Sobra akong masaya. Saka alam kong excited kapag nauutal ka. Oo, Kanina eh! correct. Nag-stutter ka bigla. Nauutal ako. Parang hype na hype kasi ako. Right. And you know, bakit hindi? Kasi ito na yung isa sa mga dream projects na gusto mong gawin. Diba? Tawagin natin ang mga kasama mo. The one and only award-winning director, Direct June Robles Lana! Ayun na siya. Isa pa siyang mangunguna. Dalawa po kami. Dalawa kayong mangunguna. Sige, magsama kayong dalawa. Direct, have a seat, please! Hi. Bati ka muna, Direct, sa lahat ng mga nanonood sa atin. Good afternoon po sa lahat ng kasama namin ngayon at maraming salamat sa pagsama sa amin. I remember also in one of your press con, na-corner kita, pero sabi mo, hindi ko alam kung level ko nang sabihin, pero sinabi ko na. At akala ko walang camera na. Akala ko walang camera, ganun ka komportable si Direct. Pero ano yung pakiramdam na it's now out? Nasabi niyo na. I'm relieved and kagaya na nabanggit ko kanina, I'm so grateful for this moment. Parang feeling ko, it's parang, alam mo yung batang na bigyan ng candy? Right. Yung ang tagal-tagal mong hinintay, I've always wanted to work with Vice. I'm a huge fan of her films. And to be able to tell a story with her, it's such an honor and I'm really grateful for that. Ito ang gusto kong kunan ng reaction mo, Vice, and I want it on record. Nung na-interview ko si Direct June, ang sinabi niya sa akin that this project and working with you is the missing piece of the puzzle sa queer film directing journey niya. Reaction. Masaya, flattered, nakakatuwa kasi issue ko yun parang problem ko yun sa sarili kong community. Parang I have been struggling to get as much support sa LGBTQ community. Parang there was a time I felt like hindi ako masyadong sinusupport ng community ko. Mas malaki yung support na nakukuha ko outside of the LGBTQIA+ community. Pero yung mga katulad niya, mas doon ko nakukuha yung support, kaya mas nababawi yung panliliit
kasi minsan naliliitan ako parang yung sarili kong, marami sa sarili kong community, parang ini-invalidate ako, yung parang hindi maganda yung pagtanggap sa akin. Pero yung mga katulad niya, parang isa lang siya pero ang laki nun. I know. Diba? Si June Lana yun Diba? Ang impactful no? Sobrang impactful. Kaya sabi ko, ang laki, ang sarap sa pakiramdam, diba? Tapos yun nga, yung nakaka-ano din, nakaka-overwhelm, 'di ba? Kasi sa dami ng natin sa community, 'di ba? Minsan parang may mga events, may mga LGBTQ events nga na minsan na-hurt ako, hindi ako na-invite. Parang feeling ko talaga hindi nila ako bet. Okay. Yung ganon. Pero hindi naman lahat. Madami din namang sumusuporta sa akin, to be fair. Right. Na pero yun nga, hindi solid yung community na sumusuport sa akin. Pero pag nakakarinig ako, nakaka-encounter ako ng mga malalaking tao sa community katulad niya na nagmamahal sa akin, susupport, lumalaki din yung Nababago yung isip mo. Parang, mahal pala nila ako. Oo, nawawala yung nagkaka-confidence ako. Right. Malaking bagay. Pero, what is... Sorry, can I just add that, but actually, you've done so much for us. During the time of Die Beautiful, I don't think nagkaroon ng acceptance for a movie like Die Beautiful if there was no Vice. If Vice hadn't been so successful to show people that a movie like this can work. We were able to do it because of Vice, because of everything you've done. The representation you've done for the community, it's huge. It's huge. Your success, it's not something to be taken, it's to be taken seriously kasi ang laki na nagawa mo para sa akin, sa filmmaker na gaya ko. Oh, grabe, di ba? Thank you. Ano ba itong gagawin nating pelikula? Ano ba ito? Sharing? Ano to? Dapat masaya to di Ano, ba? coaching? I know. Hindi, gusto ko lang talagang ilabas yun at sabihin sa inyo yun because I think you guys, you validate each other's works Parang ganun Ikaw, Vice, gusto mo makatrabaho sa Direk June. Direk June, gusto makatrabaho si Vice. Now, the time is right, the project is right, and we are here and we're about to do it. Correct me if I'm wrong, Direk June, hindi ito ang unang pagkakataon na nagtrabaho ang Star Cinema and Idea First? This is not the first, pero ito talaga yung from ground up. Okay. From conceptualization, it started with passion. Kasi with yung unang ginawa namin, yung Dalawang Mrs. Reyes, may script na kami nun, buo na yung project. And Star Cinema came in. Ito talaga, we're excited to work with each other. Ano yung gusto natin gawin? And it starts with a very authentic question. What is a story that's important to you? Let's start with that. Tanong mo yun Let's sa kanya. build on that. I think it's a question of everybody. Everybody. Kung ano yung, especially of course, kung ano yung kwentong nag-resonate at personal at importante kay Vice. Napaka-importante nun. Before I call in the writers that would help us talk about the story, bakit nag-resonate tong proyektong to sa'yo? Kasi bakit ito? Kasi diba, ang dami, iba't ibang klaseng tao nakakasalamuha ko araw-araw. Sa mga dami ng madlang people na nakakausap ko at naririnig ko yung story nila, halos paulit-ulit din So sinasabi ko, merong isang issue na nakaka-relate ang lahat. Kasi diba, ang problema ng maraming Pilipino is how to survive. Right. Diba? And every Filipino family has that one person that is making it possible for the entire family. Right. To survive, 'di ba? May isang tao talaga na nakikipaglaban, ginagawa ang lahat, 'di ba? Para maitaguyod hindi lang ang sarili niya at kundi ang buong pamilya. Halos lahat 'yun ang naririnig ko. Sa mga pinakabatang contestant pa lang ng tawag ng tanghalan. Minsan nalulungkot na parang ang bata pa lang nito pero bakit parang may breadwinner issue na siya. Yung bakit ang bata pa nito pero ang nasa isip niya kailangan niyang iangat yung buhay agad ng pamilya niya. Mula sa pinakabata ko nakausap hanggang sa pinakamatanda, yun ang issue niya. Kaya sabi ko, so itong issue to ay hinaharap ng halos lahat ng pamilyang Pilipino. Relatable. Yes. Universal. Mm. I love it. Okay, let's call in now the writers, Daisy Kayanan Mijares and Jumbo Albano. Daisy and Jumbo. Diba mga namayan po sila to conceptualize. Hindi na sila napagkakatulog, napagkakain. Jumbo. Stress sila talaga. Please greet everybody, Jumbo.
Hello po sa lahat ng nanonood. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap ng aming announcement. Yan, Daisy! Hello po sa lahat. Nasabi na ni Jumbo lahat. Tingnan mo, dahil sa pelikulang, tingnan mo, hindi mo na makikita sa kanila ang self-care. Si Jumbo ni hindi na nakapag-powder at blush, di ba? Nakalimutan niya na ang sarili. Pero, may lipstick. Yes! Love it. Wait, and the breadwinner is this a drama? Is this a comedy? Is it pure comedy? Is it dramedy? It's everything na hinihintay ng mga tao sa isang pelikula ni Vice, yung nakakatawa, yung riot na comedy, and so much more. Kung nakita natin si Vice na magpatawa, makikita rin natin siya ngayon na mangurot ng mga puso natin. First time? Yeah, first time na malaki yung part ng drama dun sa film. Kasi usually, comedy talaga siya, parang 98% comedy. Okay. Tapos yung drama, may isang scene lang na talagang Hagulgulan. Oo, hagulgulan, yung ganun. Pero isa lang kasi nga ayoko gusto ko talaga the entire experience is just fun. Okay. Pag pelikula ko yung pinapanood. Pero ito nga, kino-consider din namin ang reaksyon ng mga tao. Ang mga hinahanap nila, ang mga dinedemand nila. Eh since ang paggawa naman ng pelikula bukod sa kagustuhan mo makapagkwento is gusto mo rin namang maibigay yung hinahanap ng audience mo. Tama. 'Di ba? So yun, tapos at saka dati kasi ayoko talaga ng maraming drama kasi feeling ko hindi ko yung strength. Feeling mo lang. Feeling ko hindi ko strength pero the team has been convincing me, no, it's your strength. Kahit si Direk Ruel Bayani, dahil nung kinukwento niya, kasi sabi ko, si Direk Ruel ang unang-una kong director sa acting. Nung Okay. nagsisimula pa lang ako, yung isang teleserye ko sa GMA, Okay. dati, nung nagsisimula, siya ang director. Sabi niya, ano lang yun, cameo role lang, one day guesting lang. Sabi ko, magaling tong baklang to. Sinama niya na ako hanggang natapos yung teleserye. At ang role ko doon, tag dito, drama kasi yun, drama yung teleserye. Ang role ko doon, kontrabida. Oo, tapos sabi niya, magaling talaga, magaling kumati ang baklang yan. Tapos hindi lang siya naniniwala. Sila kinukonvince na kaya mong magdrama, feeling ko magiging effective. Eh, hinahanap din ng audience. Parang gusto din nila yung meron namang pinapakita sa acting. Right. So, yun ang challenge. Na feeling ko, siya yung magbibigay at gagawa dun sa akin. Kinakabahan ka? Oo, kinakabahan ako. Sabi ko, naku, direct, ayoko masira ang filmography mo. Di ba? Kasi ang bongga ng filmography niya. Right. Sobrang galing. At kailangan ko din ng isang June Lana para maituloy din naman yung maganda nating nasimulan. Kasi that's the pressure that we are facing right now. How do you continue and make what Vice Ganda has started into a legacy, 'di ba? Paano mo siya, 'di ba kasi hit, pero hanggang hit lang ba tayo? Gusto 'di ba? Pwede ba tayong lumalim ng konti? Pwede ba tayo yung kumurot na, 'di ba? Makakurot naman tayo at makapag-iwan ng mga realization sa tao bukod sa pinapasaya nila. Pinapasaya nyo sila. So feeling ko si Direk June Lana ang Na-excite ang ako. gagawa Kasi nun. iba energy mo eh. Yeah. I always interview you eh. So parang ngayon, iba yung energy mo coming into this project. Okay, Daisy, Jumbo, si Direk ang nagsulat, right? Tama ba? Or the story came from you? No, the story came from them. From them. Okay, so in a nutshell, I know you can't reveal too much, but tungkol saan ba ang And the Breadwinner is? BMJ and everyone, it's a story about a breadwinner and her family. It's an exploration of the joys, struggles, pains, and capacity for love na isang breadwinner. And siguro idadagdag ko din dun, MJ, what makes it so special from all the other things na, kasi kami ni Jumbo, matagal na namin nakaka-work si Meme, first time din namin kay Direk June, pero tuwing nagbe-brainstorm kami, halos lahat ng input, lahat kami, yung input, hindi na siya input, galing na siya sa personal experience, which made us realize na lahat pala ng tao sa kwartong to, breadwinner. So why don't we tell the stories of the very foundation of a family, yung breadwinner. So, tribute namin to sa lahat ng mga naging breadwinners na lumalaban hanggang ngayon. Ayun. Ganda! Yung tribute talaga, tribute to sa lahat ng mga miyembro ng pamilya na nakikipaglaban para sa pamilya nila. Ganda. Ang ganda ng title, Vice, ha? Sa kanya yon. Ay, talaga? Siyang nagwagi. Matagal na yan. Contest yan. Contest, sige. Ano makukwento mo, Direk?
Makakwento ko lang, naniwala ako. Buti ko siyang mabudol. Buti na lang matindi, talaga malakas yung yung mga boss sa Star Cinema. Oo. Matatag sila eh. Hindi ko sila nabudol, pero slight nabudol ko si Direk June. We wanted to be able to encapsulate the movie, yung spirit niya, yung pagiging fun niya. Right. But at the same time, you know that, there's a heartwarming story to it. Alam mo sa ilalim Oo, niya eh. oo, Kasi ang mararamdaman. reaction online, nung nilabas niyo yung, nag-trend pala tayo pinag-uusapan ang ating reveal. Ang sabi nila, it's giving! Ganun daw. Alam nilang meron na agad dating eh. Pero alam din nila na underneath that, naku mukhang hagulgulan to. May ganun direct no? Meron, but masaya siyang pelikula. Okay. No question about it. Doon pa rin kami sa laugh out loud. It's going to be an experience for the entire family. Kasi ganun tayo, pag manonood tayo ng pelikula ni Vice, gusto natin sama-sama eh. Right. Mauulit-uli yung tradition na yun, but at the same time, may bago kayong aasahan. It's going to be an entirely new experience and it's going to be a very good experience. Paano kaya magsasama yung brand of comedy ni Direk sa ni Vice? No? Paano kaya magme-marry yun? I was able to watch his comedy movies. Okay. Parang, sabi ko, kaya ko yun eh. Kaya ko yun. At saka, parang, yung mga nakikita ko sa pelikula niya, parang gusto ko din yun. Hey. Gusto ko yung makulay na comedy, bakla ang comedy. So parang hindi ako mahihirapan dun sa branding niya. Kasi may mga similarities din. Kasi si Direk June, ang maganda sa kanya, alam na alam niya yung bakla. Okay. Yung buhay ng bakla, gawin ng bakla, yung DNA sensitivities at saka sensibility ng bakla. Hindi siya basta interpretation lang. Yung alam niya. Yun ang mahirap kasi pag minsan alam niya kaya talaga yung pinag-uusapan namin o 'di ba, yung pagkaka-interpret niya lang sa nakita niya. Siya alam na alam niya. Kaya hindi kami mahihirapan kasi magi-gets niya ako. Gets niya ako, mauunawaan niya ako. Alam niya kung ano at paano. Kaya hindi mahihirapan. Ikaw, Direk. I'm a fan of her films eh. So even if sobrang caricature niya yung nangyayari, the reason why I latch on to her films is because of the humanity of the character and the performance. And when we watch her films, it's not hindi lang talaga siya gusto nating tumawa. We wanna experience hope. Okay. At least for 2 hours sa loob ng sinihan. At doon ako nag-gravitate. And that's why from the very beginning, gusto ko talaga siyang makatrabaho kung sino-sino yung mga tinitext ko. At Totoo ba? may mga resibo ako. May screenshot ka na, di ba? The first time na tinanong nila ako kung gusto ko rin makatrabaho si Vice, sabi ko, ba't niyo ako tinatanong? Hindi niyo ako dapat tinatanong. And then pinadala kayong mga messages kung sino-sino mga nilapitan ko. Because that's also yung pinaka-core din ng storytelling ko. To give people hope, to entertain, etc. And I think yun yung pinaka-baseline namin. And from there, you can never go wrong. Right. Alam mo agad magkakasundo kayo talaga. Daisy, Jumbo, kasi yung mga films ni Vice in the past would always tackle on certain issues, no? May it be gender issues or mental health, mga ganyan. Dito rin ba sa And the Breadwinner Is, you'll be tackling issues na nag-gravitate sa audience? Actually, marami. Kasi pag yung breadwinner in itself, parang universal siya. Ito, yan. Every time ngayon na nag-brainstorm kami, we see ourselves hindi lang sa character niya kasi maraming pang makikilala dun sa story. At lahat yun, may mga issues sila as normal people living normal lives but with challenges. So, marami kaming tinatry na mga itatakal na issues but more ano masasabi ko, makikita mo yung sarili mo at some point dun sa mga characters na ipepresent. No, kasi di ba naging recent discussion online, yung pinipuwersa yung anak na magtrabaho for the magulang. Kasi as a breadwinner, issue yun eh, di ba? Yung mga ganong topics. Na kino-contest ko lagi sa showtime. Hindi dapat, di ba? Parang hindi dapat na nararamdaman ng bata yun sa maagang edad, yung obligasyon at responsibilidad. Yun. I think that's a very, parang debate, di ba debatable, but an interesting topic to discuss in the film. Di ba, Jumbo, you wanna add? Yun na yan. Yun na yun. Okay, baka ma-spoil pa. Kanina ni-reveal mo, John Hilario will be part of the film.
Meron ka pa bang wishlist? Kung sino yung mga gusto mong makatrabaho dito? Meron, kaya lang hindi ko alam kung pwede mong sabihin eh. Pero meron kasi akong mga wishlist din. Tapos meron din sila mga binabato, mga pangalan na... Ako naman open ako eh. Sobra akong open. Na basta kung sino man ang makakatulong ko para makapagbigay, makabuo ng isang magandang pelikula ngayong taon na to, sobra akong bukas na bukas. Right. Sobra akong bukas na bukas. Your films kasi laging star-studded. Yeah, laging star-studded, ang daming... Oo. Laging star-studded. Ewan ko pa sa Star Cinema, gusto nila laging star-studded. Kaya ako tinatanong kasi baka madulas ka ulit, Oo. di ba? Wala. Pero, hindi naman masyadong madami. Pero mga major characters, mga makukulay na karakter. Okay. Kasi pamilya, we are going to talk about a family. We are going to tell a story of a family. Okay. So, syempre, pag pamilya, makakita kayo dyan ng nanay, ng anak, ng mga Right. kapatid, Right. ng pamangkin. Right. Ganyan. May isang character kasi talaga dito. This is very Jong. At saka sabi ko, parang caring ni Jong tong ganitong character. Kaya nung tinanong ko siya, kaya po bang magpelikula? Sabi niya, oo, namimiss ko na nga. Sabi ko, saan ka sa akin? Sabi ko, go naman siya. Tapos happy naman sila kasi kahit si Direk Jun nakatrabaho niya na. Sabi niya, Jong na Jong yan, caring ni Jong yan. I see. So in the next few announcements, mare-reveal siguro kasi Oo. yung makakasama. Kailan kayo magsimulang mag-shoot? Malapit na. Asap na to, malis na to. Kailan ito mapapanood naman, Vice? Actually, ito yung pinakamaaga namin pinipreparang pelikula sa buong buhay ko ha. Wait, Oo, sobra akong masaya. why? Kasi April pa lang? New era ito ng Star Cinema. Tapos na po yung Ura-Urada Films. Nagsara na po yung Ura-Urada Films last year. Ayoko na. Kasi kahit last year, di ba? Last year naman, hindi naman talaga namin dinedma yung taon na yun eh. Na, ayoko gumawa ng pelikula sa we also tried. Okay. We also tried na gumawa. Kaya lang, hindi na rin kami lahat okay dun sa konsepto ng yung mabilisan, Rushed. yung ayan na yung deadline, hindi pa talaga tayo tapos na tapos, ayaw na namin yung maulit. Okay. Kaya sabi, kung mauulit lang din yung ganong experience, huwag na muna nating i-push. So maaga kami nagsimula ngayon. Oo, Maaga namin nabudol si Direk June. No, ang sinabi sa akin ni Direk June, buwan ang ginugol. Yeah. Para... Kasi nga last year pa namin to napag-uusapan. Last year pa namin siya napag-uusapan. tamang hinog lang talaga. Oo, ngayon. pero ayaw namin ipilit. Right. Yun, wag nating ipilit, wag nating madaliin. Kailangan talaga. Ayoko na kasi sa panahon to gusto ko talaga ng magandang project. Hindi lang naman ako. Ang Star Cinema, gustong-gusto din yun na nakakatuwa nga kasi nung sabi ni Sir Chris Legasmin. Sabi niya, hindi ka namin pababayaan. Umasa kang hindi ka namin pababayaan. Kasi mahalaga ka sa amin. Mahalaga ka sa Star Cinema. Mahalaga ka sa amin. Kaya sisiguruduhin namin na yung susunod mong pelikula, maganda yung pelikula mo. Ipagmamalaki mo. Tapos sabi ko, nagkaroon naman ako ng fair share sa box office kahit papaano, di ba? Gusto ko rin magkaroon sa filmography ko nung yung nilaban sa International Film Festival, yung mga ganong level of kaya sabi ko, direct experience mo nga ako ng International Film Festival kind of movie. So yung gano'n, parang gano'n. Masaya yung mga pelikula ko, nagtatakal din naman kami ng mga mahahalagang issues, pero hindi ko talaga siya tinatry laliman eh. Hindi ko siya tinatry laliman kasi pag Pasko lalo na, dati puro Pasko pelikula kasi ayoko silang pag-isipin. Gusto ko lang silang patawanan. Dami na nilang iniisip. Tama. Pero yung mga Pilipino ngayon, gusto nilang mag-isip. Gusto nilang maka-realize. Right. O di sabahan ko kayong mag-isip. Yeah. Sabay-sabay tayong mag-realize ng mga bagay-bagay. Total, maisip tayo ngayon, di ba? So mag-usap tayo about issues. Now, let's watch a movie full of issues. Yung gano'n. Kasi yung mga pelikula niya, maraming issues talaga. Oo! Ganda nun Mapapaisip ka pag alis mo ng di ba? Ito na yun, and the breadwinner is. Kaya thank you very much sa Star Yay! Cinema, sa Idea First. Thank you very much kasi gusto ko to, dream ko to. Habang tumatanda ka, di ba, meron ka na rin naman mga kumbaga parang pag, hindi naman, may gusto ka ng mas malalim na nangyayari sa sarili mo. Yung may eternal value. Right. I want
a movie, I have been praying for a movie that will have an eternal value. Hindi yung kumita lang siya ng malaking-malaki. Diba? Kasi yung kumikita ng malaking-malaki, just like now, hindi naman na highest grossing movie yung pelikula ko eh. Ang highest grossing na ngayon yung pelikulang isinulat mo din. Diba? Yung Rewind. Congratulations to you, Daisy. Yes. Tare, wala sa mga movies ko na box office, ikaw din tumali ng pelikula, ha? Sabi ko, ay, ngayon na ulit. Galing sumagot, ha? Oo, yung ganun parang gusto ko na, di ba meron din namang mga pelikulang hindi naman tumabo sa takilya, pero has an eternal value. Totoo yan. Sa Philippine cinema, sa kamalayan ng mga nakapanood sa kanya, na dumarating panahon na binabalikan siya dahil sa uri ng pelikulang ginawa niya. I want to experience that now. And here- I will be experiencing that now with Star Cinema and Idea First and with them and Direction. Alright! Congratulations in advance, Vice, Direct June. Siguro parting words na lang, no? Ano yung ma-expect natin sa pelikulang to? Jumbo, we start with you. Of course, tatawa tayo ng tatawa, pero sa huli, meron tayong bibigtitin na mensahe at may share natin sa ating pamilya. Yayakapin natin ang ating nanay, ang ating mga kapatid, ang ating mga kuya. Thank you, Jumbo. Daisy? Ako lagi sinasabi to, at sorry kung nanahawin ko sa'yo, ate ko sasabihin mo to, ibang-ibang vice ganda yung mapapanood dito. Ayan na naman, Daisy, totoo ba? Ay, promise, MJ. Nung una pa lang na kinuwento sa amin na ganun yung trajectory, at tear fell na eh. So parang, At ear fell na. Sabi, stress na naman. Here we go again. Direct June? Sobrang akong excited sa lulutuin namin para sa mga manonood, isang putahe na nakasanayan na, masarap na, pero ngayon may bago. May bago silang dapat asahan. And I'm just really, again, I cannot stop by saying I'm so grateful and I wanna honor this moment. Dahil ang tagal ko itong pinangarap and for this to be happening, sinabi ko nga kay Vice na kung binigay ko lahat sa mga nakaraang kong pelikula, lalo na sa pelikulang ito. And of course, Vice, what do you wanna say? I just want to say thank you very much. Thank you again to Star Cinema, to Idea First, to the writers, to everyone sa promo sa lahat ng gumagalaw sa Star Cinema, sa ABS-CBN. And of course to Direct June Lana for saying yes dito sa pelikulang to. Maano kasi ako yung sakit ko yun, yung gusto ko itap, yung talunin yung sarili ko, yung gano'n. Ang kalaban ko lang naman lagi sarili ko yung ang kinabibisitan ko lagi yung sarili ko. And I am just so blessed na ginawa ni Lord tong pagkakataon to na i-direct mo ko, gumawa ka ng isang istorya para sa akin na feeling ko magtatap ng mga na-achieve ko na in the past. Thank you very much. Thank you. Alright, there you have it! And the breadwinner is exclusively in cinemas this year. Congratulations again, Vice, Direct June, Daisy, Jumbo, Star Cinema, and the Idea First Company. Ako po si MJ. Thanks for watching Anime! Bye, everybody! Photo op na lang po tayo. Tayo, please. Let's have... kaya patanggal mo muna ang ating lavender. Okay. Parang picture sa yung tatakbo. Sa tatakbo. Konsehala. Waiting shed yan, nakakakonsehala. Okay, in the middle. Here, 1, 2, 3. Sir Chris, please join them. Yes, ABS-CBN Films Managing Director, Mr. Chris Gavin. Please join. Ganun talaga, mga pressure. Here po muna sa Star Cinema. 1, 2, 3.
Thank you. While you're at it, can I call the Star Cinema team, please join for the photo? Let's go! Bilis na guys. Ano, papilit pa, Kaya. Tiyan, tumalak. Let's go. Star Cinema. And the idea first. Oh, man. Yan. Ayan. Go. Quickly. One more. Okay, ready? Ayan, kompleto na. 1, 2, 3. Alright, can we have Direct June, Vice, and Chris muna? Chris, dyan ka lang please kayong tatlo. And can we have Vice and Direct June? Thank you, Chris. Uy, dalawa na lang tayo. Sino kaya mananalo? The breadwinner is! Ayan, ganda naman yan. Pinobusog si Tere. Star Cinema sa gitna. And Here din idea po. first. 1, 2, 3. Thank you. And then solo lang Vice, please. Thank you, Direct. Oh my God! May here muna. 1, 2, 3. Thank you. Thank you, everybody. Si Negway, sabi ko, interview muna kita po ka dyan. Thank you po. Ano na lang po ito? Patron na lang po. Maraming salamat po. Okay, get sa black.